Ay, magandang araw. Si Bal po ito ng Musika Ride sa Kwentong Musikero. At ngayong araw, nandito tayo sa garahe para magkabit ng tapalodo nitong ating ADB 160 o yung rear fender. Kasi kung makikita nyo, ayan, siguro problema nyo rin to sa lahat ng mga naka-ADB dyan. Ang dubi, di ba? Ang talsik, sobra. Kasi yung fender ditong stock ay maiksi lang. So, kawawa yung motor. Baabot dun sa ilalim talaga yung mga dumi. Dahil yan nga, medyo makitid, tsaka maiksi yung ating fender. Hanggang dito yan sa loob. At nakatop box ako, pero yung putik, ewan ko lang kung nakikita sa camera, ayan. Maabot dito yung talsik niya sa likod. So ngayon, ay kapalitan natin yung ating rear fender. Kaya ngayon, bumili ako ng fender dyan sa Shopee. At ilalagay ko yung link dyan sa description box para kung gusto nyo rin bumili, pwede nyo i-check yung item. Buksan muna natin. Kakadating lang nito kanina. At sakto dahil nag-uulan ngayon. Ang sama ng panahon. So ayun, napabili ako ng fender. Yan, ang haba niya. Ayan siya, tapos meron siyang logo ng Honda. And then mukhang maganda naman yung plastic niya. Mukhang makunat. Hindi siya yung type ng plastic na parang nababasag. Ito makunat eh. Yan. So tingin ko tatagal to. So palitan na natin. Ang papakita ko muna sa inyo yung mga tatanggalin. So dito sa ating motor, meron tayo itong 1, 2. I think meron pa, hindi ko alam kung kasama to, pero mukhang kasama nga. 1, 2. Then dito meron tayong mga push pin siguro to, or push lock. Ayan, dalawa. Tingin ko yun lang naman yung kailangan tanggalin para mabunot na natin yan. Tapos, napansin ko meron siyang ano dito sa ilalim eh. Ito. Parang isusuot natin dun sa loob. Yan. Dito sa pinakailalim niya. Pero bago natin to ikabit, papalinis ko muna yung motor. Kawawa naman. Kasi kahapon na ibiyahe namin sa diyan malapit lang naman. Kaya lang sobrang ulan. Kaya yan ang nangyari sa kanya. Puro putik. So palinis muna natin, tapos babalikan ko kayo para magbaklas at magkabit nitong ating rear fender. Okay. Ito, nalinis na natin yung motor. Tapos subukan na nating baklasin. Tingnan natin. Okay, hindi pala push pin, Allen pala siya. So Allen key gagamitin natin para tanggalin yung dalawa. Bali 1, 2, 3, 4 yung kailangan nating baklasin. Unahin natin to. Yan, first time ko rin tatanggalin to, kaya hindi ko alam na kung ano yung mga bolt or mga tornilyo na nakalagay. So Allen pala siya. Unang tingin ko kasi kanina, akala ko yung mga push pin. And ito naman sa kabila. Ayan. Medyo matigas pa ng konti. Okay. Isa. Then dalawa. Tapos sunod naman natin. Ito na. Yung dalawang bolt sa baba. Gamit tayo ng 10mm. Pwedeng open, pwedeng back wrench. Ako meron ako nitong key. Yan. Isa. Then ito naman. Dumudulas siya. So gamit tayo ng open. Okay. Yan. Okay. Ito na. So ayun, natanggal na natin yung pangalawang bolt. Ito naman, tingnan na natin kung paano siya matatanggal. Ayun. Sa ilalim, merong pinihila. Okay.
Ayun, at tanggal na siya agad. Ayun lang, yung sinasabi ko kanina na parang ito yung naglalak sa ilalim. So, tanggal na natin yung ating tapalodo. At ayun, pagkakataon na para malinis na rin natin yung ilalim. So, huwag tayong basahan. Yan. So, ganun lang siya kadali pala tanggalin. Walang kahirap-hirap. So, dahil open na yung gilid, pwede na natin itong punas-punasan yung mga loob na kapag nagka-carwash naglilinis tayo ng sasakyan o ng motor, hindi natin maabot. So, ito na yung chance natin para malinis din siya. Ayun. Okay. Yan, malinis na. Okay, lagyan na natin yung ating bagong rear fender. So, unahin natin pasok sa ilalim. Ayun. Yeah, medyo mahaba nga ito. Unahin natin ito. Ayun, yung pinapasukan nung parang lock dito. Yun ang unahin natin. Kailangan makapasok tayo doon. Ayan. Okay. Medyo kailangan mo lang ng konting pihit-pihit para pumasok at tumama siya dun sa tamang posisyon niya. Sure lang natin na tumama talaga dun sa pinaka-lock. Ayan, mukhang okay naman. Ayan, pumasok naman. So, kailangan na natin ibalik yung mga tornilyong tinanggal natin. Unahin natin tong Allen key dito or yung Allen bolt. Isa. Then, dito naman. Ayun. Okay. Unahin natin to. Yung kabila naman. Kaya mukhang lapat naman siya. Yun, higpitan na natin ng konti. Then, bago natin tuluyang higpitan, kabit muna natin 2 bolts na lang dito. Okay, pasok naman yung yung nasa loob. So, unahin natin ito. Balik natin yung bracket para doon sa ating hose nung brake line. Okay. Yan, then yung pangalawa. Okay. Pitan na natin to. Okay. Next ay yung ating isa naman na gamitin natin ng open. Okay. Iyan. Skip na siya. Yan. At ayun, ikabit na natin yung ating rear fender.
Tingnan natin, haba niya na. Ito tayo sa kabilang side para makita nyo. Ayun, di ba? Ang haba na nung fender natin, abot na rito. At yung mga side niya, nakatakip na yung ating mga shock. So, tingin ko hindi na aabot dito masyado yung mga putik. Kasi ito yung problema ko dito. Hanggang dito umaabot yung mga putik sa ibabaw. Yan dyan. Dito. Hanggang dito sa mga shock natin. Kaya sobrang dumi lagi. Kahit na hindi naman maulan, madaan ka lang sa mga putik. Ang dumi. So yan, ganyan kahaba yung ating rear fender. Ayan o. Ito pa. Ayun, tsaka ang lapad niya na. So, mamiminimize na yung nito, yung trasek. Baka sakali na hindi na umabot dun sa ating top box kasi talagang umabot dito yung yung putik na yun eh. So, ayan yung pormahan ng ating rear fender. So, yan, ganda. Nice. Double check na lang natin yung ating mga tornilyo. Ipitan ko lang ng maigi. Yeah, masikip na naman. Ito naman. Okay. Ayun. Ayos. Mahigpit na. So, ang laki ng diferensya niya dito sa sa stock natin na fender, di ba? Hanggang dito lang yung natin, yung stock natin. So, talagang tatama siya yung mga putik. Talagang sasampa rito sa mga shock natin. At ayan, makitid. Dahil medyo may pagkapatulis yung ating yung ating stock na fender. Hindi gaya ng itong nabili natin mula rito. Halos pantay siya. Kumbaga ito buo. Wala siyang curve. Kaya malapad yung ating fender ngayon. Ayan. Lapad niya. Ayun. Ikabit na natin at i-update ko kayo sa ating next video kung ano yung performance nitong ating nabili na rear fender. Pero hopefully maganda naman yung maging resulta nito at makabawas tayo ng dumi at putik ng ating motor. So ayan, at hanggang dito na lang muna yung ating video. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan mo yung video natin, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at syempre i-share natin sa iba. Ako po si Bal ng Musika Ride sa Kwentong Musikero. Salamat.